For today's mini vlog nga mga beshi, isamahan nyo akong gumawa ng pichi-pichi na gagawin ko ngang paninda. Ditong mga nakaraang araw nga ay nag-iisip kami ni Papa kung ano ang pwede namin idagdag na paninda bukod nga sa ukay-ukay. Hindi na nga kami gumastos sa pagbili ng kamoting kahoy dahil ang daming ang tanim nilabyanan ko sa bukid. Kung nakikita nyo nga po yan mga beshi ay hindi po yan yung kamoting kahoy, tanim pong palay yan. Yun lang po ay FYI sa mga hindi nakakaalam. Sa dulong bukid pa nga ni Papa kukunin yung kamoting kahoy kaya nga sabi ko ay magsibalik na lang kami sa kolong-kolong at antayin na lang namin si Papa. Mahirap na at kapag nagkati sila dun sa bukid ay sabay-sabay din silang topakin. Di nalintikan na si Wilma. Pagkabalik nga namin sa motor ay maya-maya nga si Kuya Kal ay may nakita siya naglalaro dito at bigla ba naman yung pinaghahagis tong nilalaro nung bata. Kaya nga ang sabi ko sa kanya ay pulutin niya mag-isa at wag nga siya magpapatulong. Ito namang si Heart, sabi ko sa kanya wag niyang tulungan si Kuya Kal, abay tinutulungan pa rin niya. Maya-maya nga ay nanahimik ang Kuya Kal dahil nga binilan ko sila ng pandesal. Mag-alas 8 na nga rin ng umaga mga beshi kaya siguro ay nagugutom na rin kaya nagtotopa. Habang emote pa nga ang Kuya Kal at ayaw pa nga akong bigyan ng pandesal. Ganito nga pala kadami yung nakuha ni Papang kamoting kahoy dun sa bukid. Nakatipid na nga ako sa pagbili ng kamoting kahoy kaya less costing dun sa gagawin kong paninda. Pasado alas 10 nga ng umaga na umpisahan kong kayurin itong kamoting kahoy. Malalaking kamoting kahoy nga yung ginadgad ko at siguro mga nasa 5 kilo nga din yun. Ibe-blender ko nga sana para madali ang proseso, less time at effort. Kaya lang sira yung ginagamit naming blender. Kaya tsinaga ko na nga lang mag-isakad ka rin yung mga kamoting kahoy. Hindi ko na nga na-videohan dahil medyo nagmamadali nga ang beshi nyo. Sa palengke nga pala kami bumili ng mga ingredients. Bumili nga pala ako ng 3 kulay na food color para maganda nga ang maging presentation. Yellow, orange at purple nga yung color mga beshi. Bibili pa nga sana ako ng color green kaya nga lang wala dun sa binilan ko. Isang tindahan nga lang yung pinuntahan ko at dun ko nga lahat nabili. Hindi na ako naghanap ng iba kaya 3 color na lang ay okay na. Parang yung jowa mo lang to, hindi na kontento, naghanap ng iba. Hay, ba't dun napunta? Anyway, balik tayo sa paggawa ng pichi-pichi. Habang minomolde ko nga sa kamay ko ng pabilog itong mga pichi-pichi ay nagpakulo na nga ako ng tubig. Hindi na nga ako gumamit ng molde mga beshi dahil pichi-pichi balls nga ang gusto kong itinda. After nga ng 20 to 25 minutes mga beshi ay luto na ang pichi-pichi. Tama nga lang yung pagkakaluto at tama nga lang din yung pagkaka-color orange niya. Hindi ko nga lang alam kung tama yung lasa ng ginawa ko. Pagkatapos ko nga hanguin, sinunod ko naman tong color yellow at violet. Inabot nga rin ako ng mahigit 1 oras mga beshi dahil 20 to 25 minutes nga kada salang. Mas mabilis nga sana kung dalawa yung pinakapatungan ko ng pichi-pichi kaya nga lang isa lang yung nagamit ko. Kada hango ko nga ng pichi-pichi ay lilinisin ko muna ulit yung lagayan. Habang nakasalang pa kayo ibang pichi-pichi ay inayos ko nga itong niyog at nilagay ko nga ng asukal at sesame seeds. Ngayon nga lang din ako gumawa nito at ngayon ko nga lang din ititinda. Sabi nga nila kapag magne-negosyo ka, i-expect mo muna ang failure bago ang success. Mas madaming failure, mas madami kang matututunan. Anyway, mahilig din talaga ako magluto ng kung ano-ano mga beshi kaya lang pera nga lang ang kulang. Kulang 200 pesos nga lang ang nagamit naming puhunan para dito. Buti nga hindi na kami gumastos para sa kamoting kahoy. Ang mali ko pala dito mga beshi ay dapat hindi ko muna pala lahat nilagyan ng niyog. At dapat din pala pinaghiwalay-hiwalay ko yung niyog para sa iba-ibang color. Medyo matrabaho nga lang itong gawin. Pero sabi nga nila kung gusto mo yung ginagawa mo at nag-e-enjoy ka, go for the go. At kung nag-fail ka man nga sa unang mong subok mga beshi, huwag kang matakot sumubok ulit dahil walang naging milyonaryo sa unang subok. At ang pamatay na kasabihan mga beshi, try and try until you succeed.